Pinag-iingat ng PNP ang publiko laban sa mga cybercrime at mga insidente ng pagnanakaw ngayong holiday season. Sa Quezon City, nabalian ng buto ang isang senior citizen matapos matumba nang hablutin ang kanyang kwintas. Saksi si June Veneracion. Isang babaeng senior citizen ang tumumba sa bahaging ito ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Hindi siya nahagip ng mga dumaraang sasakyan, pero mataas ang kinabagsakan niya. Isang lalaki ang makikitang nagmamadaling tumawid ng kalsada. Ang lalaki, hinablot pala ang alahas ng senior citizen na nanggaling noon sa LRT station. So upon exiting the elevator, hinablutan nito ng suspect natin ng kwintas sabay tulak. Itong biktima natin nag-sustain ng injury, fractured sa left femoral neck niya. Naaresto ang 27 anyos na suspect sa barangay Talipapa. Positibo siyang kinilala ng biktimang nagpapagaling sa ospital. Nabawi rin ang gintong alahas na isinanla ng suspect sa halagang 5,000 piso. Ayon sa pulisya, ika-9 na beses na itong makukulong ng suspect na dati nang naaresto dahil sa pagnanakaw, carnapping at iligal na droga. Aminado siya sa nagawang krimen. Hindi ko naman po sinasadya yun eh, na ano lang po ako ng pangangailangan dahil sa anak, ng pera dahil sa anak ko eh. Sa General Santos City, nahulikam naman ang pagpasok ng lalaking ito sa isang coffee shop pasado alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules. Nagtingin-tingin muna siya at nang tila namataan ng CCTV, agad niyang itinakip ang dalang tuwalya sa kanyang muka. Maya-maya pa, binitbit na lalaki ang nakita niyang cash box at katabing tablet saka lumabas. Pero bumalik pa siya at pinagbubuksan ang kurtina sa drawer. Ayon sa may-ari ng coffee shop, halos 12,000 pisong cash ang natangay ng suspect, kasama ang halos 4,000 pisong halaga ng gadget. Galing kami ng Christmas party ng other team doon sa kabila na negosyo. Tapos pag kinaumagahan, tinawagan ako ng staff na para i-check saan yung susi. Yun, napansin niya, wala ng tablet, wala na yung cash box, magulo na yung doon sa drawer. Kasi nga, naghahanap pa ng mananakaw. Isinumbong na nila ito sa pulisya. Ayon sa Philippine National Police, magdi-deploy sila ng 100,000 tauhan para sa Ligtas Paskuhan 2025. 70,000 sa mga ito ang uniform personnel at augmentation unit naman ang iba pa. Kasama ang residential area sa mga babantayan sa tulong na rin ng mga lokal na pamahalaan. Pero nagbabala pa rin sila sa tuwing aalis ng bahay at walang maiiwan. Masyadong maging SOCMED o social media na conscious na kung saan sinasabi natin yung mga locations natin, yung mga pupuntahan natin. Typical raw na nakikita nilang krimen tuwing bare months ang theft at robbery. At ngayon, tumaas na bilang ng cybercrimes gaya ng scam sa online selling. Ang keywords dyan, yung ang offer ay too good to be true. Hindi masyadong mababa, masyadong malaki ang discount. So sa mga ino-offer nila, halimbawa po, yung mga booking, kapag sila po ay nakapag-down payment na ay hindi nila makontak. Marami po din pong klase yung mga scam po dyan at ibibigay po namin yung mga advisory natin. Nagbabala rin sila kaugnay sa pagbili ng mga paputok online. Nakahuli po tayo ng support operations na 5 tao na kung saan ito yung mga nagbebenta ng mga firecrackers online. Kasi sinasabi po natin na huwag tangkilikin ng ating mga kababayan sapagkat ito po ay substandard po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.